Magandang araw mga kapatid, ako po si Mon Gualvez ng News 5, isa sa mga correspondents ng aming network. At ngayon, nandito ako sa Pateros Elementary School kung saan isa ito sa mga unang gumawa o nagsagawa ng final testing and sealing para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Ano ba itong FTS o Final Testing and Sealing? Actually, literal na tinetesting yung pinaka-automated counting machine para sa darating na halalan. Dito gagawin, no, isi-simulate yung mga proseso ng pagboto mula sa pag-check ng mga iba't iba pang mga gamit, no, yung mga smart cards, USB, the whole process of election. Ang hindi lang nila gagawin ay yung pag-transmit, no, or yung pag-canvas at pag-transmit nga nitong mga boto na makukuha dito. Pinaka-importante sa ginagawang final testing and sealing ay yung tinatawag na initialization. Dito magpiprint ng mahabang papel na ito para makita kung may laman ba itong mismong makina. At papakita dyan kung zero ba lahat ng mga kandidato, no? So, dito makikita talaga na zero. Papakita to sa mga poll watchers and other representatives ng mga kandidato na magbabantay dito sa mismong polling precinct. Isa rin sa dahilan at talagang reason para nga sa ginagawang final testing and sealing is kung makita kung may diferensya ba yung mga ACM. Dahil kung meron man, kailangan itong palitan. At nakahanda naman daw dito ang COMELEC, lalo't meron silang 16,000 ACM na naka-standby para sa buong bansa. After ng mangyaring FTS, isisil ulit ito. Dahil sa oras ng araw ng botohan, uulitin na naman yung initialization para matiyak na zero, walang laman, na anumang data itong naturang ACM sa araw ng halalan. At lahat ng makina na nasa mga presinto na or polling centers ay nakatakdang itabi sa pamumuno na yan ng DESO or Department of Education Supervising Officer at bantay sarado na yan ng mga polis. Magtatagal itong final testing and sealing mula May 2 hanggang May 7. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.